nagkataon na may binyagan, di ba? Nagpusak yung pastor. Hindi pala ako nakaligtas doon. Ako pala ngayon. Kasi nagkamali din po ako ng bilang. Akala ko fourth Sabbath na. Kasi ang usapan ko sa mundo, every fourth Sabbath, nandito kami sa baba. Ngayon, nagtatalo na kami mag-asawa. Kasi si Ika, hindi eh. Sabi ko, fourth Sabbath na talaga. Kaya malagi natin masahin natin. Banal na kasulatan, nandito ang lahat ng pag-iinsayo natin para tayo ay mabilang sa mga na maliligtas. Lahat naman tayo naghahangal maligtas. Ayun. Meron akong ikukwento sa inyo. Nasarili ko rin karanasan. Matutulang, matagal na akong nabinyagan, pero nanlamig kami noon. Kung nanlamig kami mga kapatid, alam niyo, napakalaking nangyari sa buhay namin. Talaga kami ay sinubok ng kaaway, inapit ng kaaway, nararamdaman namin na yun ay kailangan namin ang kahahantuan pala noon ay hindi maganda. Binigay sa amin yun ang kailangan namin, binigay sa amin. Dami lahat ang anak namin. Noong time na yun, ay nakapapatapos din kami ng anak, pero ang hirap pala pag ikaw ay binigyan ka ng binigyan ka ng para bang yung sinaway ka ng Panginoon. Meron yan, talagang ipararamdam sa iyo na talagang hindi ka nararapat dyan, huwag ka dyan. Kung paano mo tinanggap ang katotohanan ay manatili ka, parang gano'n. Yun. Ito ay parang sa mga babuhan, baka mangyari sa inyo ito. Huwag mo nang talikuran kung ano ang tinanggap nyo katotohanan, marami ng magsubok inyong labanan. Magkakasampay kayo. Ito ang masasabi ko sa aking karanasan. Ngayon, totoo yung sinabi ni Brad. Sino ba nagsabi ni Israel na hindi pa itong aking nagkaling sa inyo. Napakahirap pumalit. Alam niyo bakit? Nakakahirap. Ako naramdaman ko yun. Gusto na namin bumalik, hindi ko parang nahihiya kami, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ngayon, pero lagi kami nananalangin na, Lord, gusto na namin bumalik. Gusto namin maglingkod sa iyo. Sabi ganun, gumamit ka ng tao na siya mag-aapay sa amin na kung paano kami naisin. Hindi ko akalain si Bradley Store lang pala gagamitin. Ang tungkol sa kung ano ba, kung ano-ano. Pero, alam mo kapatid, sa haba ng panahon, taong din ang nangyari, hindi lang ng taon, matandaan kung basta matandaan, pero hindi namin ginawa ang hindi dapat. Nanatili pa rin kami. Ngayon, sinasabi namin sa tao, ano talaga ang video? Ba't ikapakain ba? Pinagmaman dito talaga ito. Kasi talaga dito ko nakilala ang tamang hakbang para sa kaligtasan natin sa Panginoon. Kung tayo naghahangad ng kaligtasan, huwag na tayong doon sa kabila, malaya ko ay Diyos ko doon, pwede ka ay hindi. Hindi rin kami nanatili kami diretso, pero hindi na kayo. Ngayon, tuloy na natin doon. Alam niyo mga kapatid ngayon, may pumunta sa kami. Nararus daw ang kanilang nilayan. Sabi mo, alam mo ate, tinangbuho ko na resita ko na ano dyan ang sili ko, ang talong ko, ang okra ko. Nagulugaw na lang kami. Nakakaawa ang mga tao na nasa katipunan. Hindi nila alam ang paano sila patawag, baka sila umaasa na lang sila kung ano meron. Kaya, ang dinala ko sa inyo ay dito, ang sabi dito sa Matthew 6:25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit
kaysa sa pagkain. At ang katawan kaysa damit, yun, sabihin ko, mas mahalaga talaga ang buhay natin. Naghanap tayo ng buhay eh. Kasi nga, ang ibon nga ay pinapakain ng Panginoon. Tingnan ninyo, ang mga ibon, sa himpapawid, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit, pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Ibig sabihin, kaya nga, anumang pagsubok sa atin ngayon, anurin man ang lahat-lahat na yan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon na tayo mabuti. Wala pa naman akong narinig na dito kaya, itanim natin sa sarili natin na may pag-asa, palaging may pag-asa. Pag-gising mo sa umaga, pag-asa na. Kasi bakit? May pag-asa na tayo dahil nabuhay pa tayo muli, gising tayong muli, upang magpuri at sumingit muli sa Kanya. At tayo magpatuloy sa paggawa ng mabuti at magsumikap upang tayo ay mabuhay ng matiwasay at tayo ay mapaglabanan ng lahat ng mga pagsubok. Ayon sa mga baguhan, huwag po tayo maglupay-pay kung ano ang mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. May sakit man tayo, baka sabihin, nagpabinyag pa kasi, alam niyo Brad, bago pala kami ganito yan, balikan natin. Kasi nagpabinyag pa tayo dyan, sabi ng mga Brad. Tingnan mo, nagkasakit talaga yung mga anak mo, hindi maparang hospital yung bahay natin. Nagkasakit yan, pero huwag mo sisihin ng Diyos. Wala kinalaman dito ang Diyos. Sabi ko gano'n. Sakit yan, sabi gano'n. Sabi ko gano'n. Pero yun pala, ang mga pagsubok na yun ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Kung may mabigat kang pagsubok, yun din ang pagtatibay ng inyong pananampalataya. Tandaan niyo mga kapatid, kasi ibo ko na yan. Bagamat ako may kahinaan pa rin, talagang nagsusumikap po ako kasi gusto ko rin talagang maligtas. Purihin po natin ang Panginoon, yun lang po ang masasabi ko sa inyo, na patuloy po tayo, anumang pagsubok, ay isipin natin na hindi tayo gugutumin anumang hirap ng buhay. Alam po ngayon, maraming pinagdadaanan ang mga kapatid natin, kapitbahay natin, anumang pagsubok, lahat na. Pero magtumibay lang po tayo at nandiyan lang po ang Panginoon, laging magpasalamat at humingi sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yun lang po at happy Sabbath. Amen.